mga bossing. O eto pa, dagdagan pa natin dito. Eto, sabi niya, makinig ka, Ma'am Lenny. Dito sa susunod nating topic, mga bossing. Kasi naman si Pangulong Bongbong Marcos nakipagkamay kay Attorney Lenny Robredo. Nandyan din si Bam Aquino. Eto na ba ang bagong unity team? Kasi po mga bossing, ang napapansin ko po sa lakad nila, gusto nilang maka-unite, no? Ang mga kakamping. Ngunit subalit datapwat, yan na po ata ang pinakamahirap na mangyari sa mundo ng politika ng Pilipinas, mga kababayan. Naghahanap na po ng mga kakampihan. Bakit? Palubog na po ng palubog The boat is sinking, ika nga ni Frozen Soul. Sabi sa akin ni Frozen Soul, nag-chat kanina, Mark, the boat is sinking. Sasabihin, uy, hindi ako nag-chat-chat sa iyo. Eto na po, mga kababayan. Makinig ka, Ma'am Lenny! Sabi ng ating vice-presidente. Naging ano na to. Ayan. Ang galing ng Team MR, pinutol-putol na yung mga mahahalagang bagay. Game. During the time of your dad as president, he was not also having good terms with the Vice President Lenny, and now apparently parang naging ano na to, naging president yon on this administration as well. How do you feel about that? And my follow-up question would be, are you looking into running on 2028 as president? Okay. So, si PRD, in all Ayan. fairness to the person, hindi yun nanggigipit ng tao. Hindi niya ginipit si Lenny Robredo. Tinanong ko, bakit 700 lang yung budget ninyo? Mga bossing, rinig po natin. Ulitin natin isang mabilis pang ulit, ha? Into running on 2028 as president? Okay. So, si PRD, in all fairness to the person, hindi yun nanggigipit ng tao. Hindi niya ginipit si Lenny Robredo. Tinanong ko, bakit 700 lang yung budget ninyo at the time? Kasi Ayan, ha? Pumokus muna tayo doon sa hindi daw po nang gigipit ng tao si dating Pangulong Duterte. Mga bossing, ipapaliwanag ko na po sa inyo, uutay-utayin ko ito kasi merong background music. No? Meron pong background music at baka makaka-copyright tayo. Ito po yung video. Sabi sa inyo, lagi dito sa Mark Ramos, laging kapag may sinasabi sila, may pambalandra tayo. No? Na pangontra sa kanila, kagaya na lang ni Bungo at ni Bato de la Rosa. Wala daw pong sabi nila, oy, hindi totoo yung reward system. Ayun, sa pool. Sabi ni Bungo, kapag ka po buhay, 500,000 lang. Kapag ka tegi, 1 million. Kapag ka ng laban, 2 million. Meron po tayong laging ganung video. Pag-re-resigning ko na yung isa sa researcher natin kapag ka yung hindi nakita yun. Joke lang. Mahal na mahal ko po yung mga yan. Sila Jordan G, mga kababayan. Si Mark Ramos lang po ang lagi nyo nakikita dito sa screen. Pero po, sila ang buhay nitong channel na ito, mga bossing. Eto na! Hindi daw po nanggigipit si dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Maniniwala ba tayo o hindi? Ito ang sagot ng video. Blunder. Wait lang, ha. Dating Pangulo, game. Mamatay ka na. Ano ba yun? Umpisa. Bakit ganun yung mga nila, mga speech nila, yung mga wordings nila, mategi, mamumutol ng ulo, huhukay ng patay. Dating Pangulo, sige na nga, umpisahan nyo na po. Mamatay ka na. Vice President ba talaga yan? Kasi Is not capable of running a country like this. Yan pa lang, mga pauna pa lang yan, ha? You know, for all of these years, she has done nothing. She is a colossal blunder. Colossal blunder. Yung mga masasakit na salita po talagang mas maririnig mo sa tatay. Blunder.
Hinto ko ha, baka makapiright kasi tayo eh, kaya putol-putulin natin. Huwag kayong maniwala niya sa mga itong dilawan. Lalo na I hate to mention her name, but to si Leni, kung anong pinagsasabi, alam mo, Leni, kung gusto mo, if you really want to do away with the COVID, Ano daw? Medyo garalgal na magsalita dito si Pangulong Duterte eh. Ano daw? isprehan natin itong Pilipinas o Manila ng pesticide. Kung sabihin ko to, Isprehan natin yung Manila ng pesticide, buong Manila, buong Pilipinas. tuloy sa iyo, what time did you go home? Ikaw, nung gabi, anong oras ka umuwi? Ano daw yun? Siguro si PRRD medyo na late sa pag-uwi, no? Tapos si Leni umuwi agad. That's why Mr. Trillanes was very surprised why she allowed Inday to meet her. Ayan, oo nga naman ho. Isang bahay ka lang ba? Dalawang bahay ka? Tatanong lang ako. Kay congressman ka. Ba't kaninong bahay ka natagalan? Naku, ano pa kaya yun? Ibang ano na yata yun, ibang usapan na yata yun. Kaninong bahay ka natagalan? Ngayon sabihin ko sa iyo. Matagal na akong maraming sabihin sa iyo. Pero reserve ako na lang. Mahilig pala sila sa gano'n, yung pabitin, ano, kagaya nung kay Inday Sara Duterte kanina, yung press conference niya. Ano sabi? Yung kay Martin Romualdez, iba pa yun sa susunod na topic na yun. Kasi storytelling muna yung para sa ngayon. Di ba? Bumalik tayo kay BP. BP, post. Hindi natin alam anong rason. Yan yung sinabi ko doon sa budget hearing. 700 million lang ang pinropose ni BP Leni Robredo, mga kababayan. Kung matatandaan nyo po, ang dalawa, no, BP Sara nagpo-propose ng budget mataginting na 2 billion plus, no, pesos, mga bossing. At kung matatandaan nyo po, ang sagot diyan na sa Kongreso, kung hindi ako nagkakamali, 730, 750 o 770 lang ang dapat, no? Bukod base doon sa computation nila. So ibig sabihin, no, mga kababayan, yung pinopropose ni dating Vice Presidente Leni Robredo ugma at tama lang po, no? Sa pangangailangan ng Vice Presidente. Ngayon po, yung 2 billion, dito po lumalabas, mga kababayan, na talagang sobra-sobra po. Nandiyan yung napakalaki po ng ibabayad doon sa mga advisor. Baka nandito na naman yung 16 million na yung 16 million na tawag ko doon, mga safe house po. Yung iba, loko-loko, nagko-komento, sabi, baka isa sa safe house, nando si John Amore. Ako, hindi ako naniniwala doon, mga bossing, ha? Huwag po natin paniwalaan yon. Hindi siya nanggigipit. Sinuspend ba ni PRD o tinanggal sa pwesto mga politiko na kaibigan ni Leni? Wala, pero parang wala lang saysay. Hindi lang talaga nag-function ng maigi kasi gipit na gipit po, di ba? Lahat ng mga tumatanggap sa kanya doon sa iba't ibang lugar, nasuspend ba yun? Nawalan ba ng budget? Wala naman. Doon pa din po. Di ba? Kaso talagang wala. Gipit na gipit po. I don't remember anyone ever complaining na naalis. Kaya nyo po, hindi naman po kayo nawalan ng budget. Kaya lang po, medyo nasita yung 2 bilyon na hinihingi po ninyo. No? Dahil ubudan po ng laki. At the same time, first time in the history ng Vice Presidente o Office of the Vice President na 2 bilyon po ang magiging budget. No? Dati nga daw 700 lang. O kaya yun yung sabi na posibleng maibigay sa inyo. Hindi pa din kayo nawalan ng budget. Itinama lang, no?
doon ayon po doon sa pangangailangan ng Office of the Vice President. Sila sa pwesto kasi kaibigan nila si Leni Robredo. Wala. So, hindi yan siya mahilig manggipit ng kalaban. Kung maalala niyo, kalaban niya sa politika. Hindi sa personal na buhay. Sa politika, si Speaker Nograles, never yon nagipit Oh. sa Davao City.